Nang matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang maluwang na lugar, nakita nila na ito ay napapalibutan ng mga mandirigma, at ang tanging gusali ay nakatayo sa pinakagitna. Ang matanda ay nakakita ng isang malaking lawa sa gitna mismo ng yungib, at ang lugar na ito ay kapansin-pansin. Ang lawa ay mukhang maganda, ngunit sino ang mga taong nakatayo sa paligid na may mga espada sa kanilang mga kamay? Si Moen Dunchong ay umiikot sa larangan ng digmaan. Siya ba ang huling inapo ng Northern Range, at pinuprotektahan ba niya ang kayamanan na hinahanap ng lahat ng dagat para sa isang seryosong labanan na nagaganap sa larangan ng digmaan? Ano ang gagawin ng Young Master sa ganoong tensyon na sitwasyon na kahit ang matanda ay interesado dito ay malinaw na hindi madaling malagpasan ang lahat ng mga taong ito at maabot ang Northern Ridge? Kinuha ng bata ang lahat ng kanyang nakita at napansin ang isang napakahalagang detalye. Ang lugar na napansin niya ay natatakpan ng ice, at mabilis niyang sinugod ito, pinagmamasdan ang mga kilos ni Dan Soyo. Hindi makapaniwala ang matanda na mahinahon niyang ginagawa ang kanyang negosyo habang pinapanood niya ang mga labanan sa pagitan ng pinakamalakas na lalaki. Siya ay isang kakaibang tao na naglalakad patungo sa gusali na nababalot ng lamig at si Ice, ang bata ay may naisip na. Habang papalapit siya, napansin niya sa mga bintana ang mga refleksyon ng mga tinatawag na naliligaw sa mga bundok. Kinaikit ni Dan Soyo ang kanyang mga mata, iniisip kung paano gagawin ang tama. Itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa gusali, gamit ang Divine Chi Energy, pinagdurog-durog niya ang gusali. Namamangha ang matandang lalaki, at napansin din ng mga sundalong nakikipaglaban sa malapit. Napagtanto ng isa sa mga masters na nakilala niya ang kilusang ito, ang teknik na ito, ang parehong hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ang matandang lalaki at ang young master ay naghihintay para sa pagdating ng Sage Guy Bond kung saan ang lahat ng mga pahiwatig na ito ay pupunta. Lumingon ang matanda sa kanyang mga mandirigma at inutusan silang hulihin ang mga kawal at patayin ang pantas upang walang makaalis ng buhay sa yungib. Nakapikit ang mga mata, nagkaintindihan ang mga mandirigma ng walang salita. Malinaw na tinatanggap ang utos ng kanilang guro matapos hampasin ng young master ang dingding ng gusali at gumuho ang mga tao sa kuweba at sa wakas ay nagpakita ng kanilang mga mukha ang mga tao sa kuweba. Tinanong sila ni Dan kung nandito ang kanilang ama na si Sun Quan, kabilang sa mga sundalo. Ang isa ay nakarinig ng isang pamilyar na dialekto at nagtanong kung ang bata ay nagmula sa parehong bundok. Nilapitan siya mismo ng ama ni Sanmon, na nagtanong sa kanya kung paano niya ito kilala at kung okay lang ba ang kanyang ina, kung siya ba talaga ito. Napagtanto ni Dan na maayos ang mga sundalo at sinabi sa kanya na isasama niya sila at iuuwi. Si Song Wan, na may namumung luha sa kanyang mga mata, ay tuwang-tuwa nang marinig ito, at nagpasalamat siya sa bata. Sa kanyang kabaitan, hindi siya makapaniwala na nakaligtas sa bangungot na ito ang mga taong mahal niya. Napaluhod ang matanda sa harapan ng bata, na mangha na umiiral pa rin ang hustisya sa mundong ito. Ngunit bakit nga ba lahat sila ay pinilit na magdusa at mamatay nang hindi maintindihan kung bakit? Tumulo ang mga luha sa mukha ng matanda at siya ay umiyak na parang batang babae. Daan-daang tao ang namatay sa lugar na ito. Ang kanilang buhay ay nag-iwan ng hindi mabilang na mga sugat sa mga pamilya ng mga biktima. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi man lang naghinala na ang lalaking ito, si Moen Dunchong ay isang demonyo sa anyo ng tao. Napagtanto ng lalaki at ng kanyang kapareha na ang buong trahedyang ito ay itinakda ng musa pamilya, o sa halip, ng kanilang ulo. Napakaraming kalungkutan ang ibinuhos sa mga lupaing ito na tiyak na dumaranas ng tunay na pagdurusa si Moen Dongcheng, at nagpa siya ang bata na tiyak na makikipagkita siya sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, may lumapit sa bayani na nakatayo sa likuran niya at sinabing walang makakalabas dito ng buhay. Pinalibutan sila ng mga kawal, at wala ng mga labasan malapit sa sirang gusali, maliban sa nakaharang ng malaking bilang ng mga sundalo. Ang pinuno ng mga sundalong ito ay bumaling kay Dan Soyo, nagtatanong kung paano niya pananggahasan na palabasin ang mga alipin mula sa kuweba mula sa gitna ng teritoryong daing. Nang marinig ang hamak na ito na nagsasalita sa mga ordinaryong tao, hindi napigilan ni Dan Soyo ang kanyang puot. Nilinggan niya ang mga ito at tinignan ng malamig na tingin ang mga hamarang sa dinadaanan niya.
Naintindihan naman ng bata kung sino ang nakatayo sa harapan niya at kung anong klaseng tao sila. Hindi maintindihan ng dalagang nakatingin ng malapitan sa kalaban kung bakit napakalma niya. Siya ba ay talagang taga-Guyana? Ang matandang kasosyo ng Young Master ay napagtanto na hindi ito magiging madali dahil narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga taong ito. Sa harap nila nakatayo ang elite squad ng pamilya Moen na nakasuot ng itim na tela. Hindi yun nagpapasok ng anumang liwanag. Ang pangkat na ito ay nabuo sa loob ng 12 taon hanggang sa natanto ng pamilya Moen ang kanilang plano na umangat sa tuktok. Ito ay isang pangkat ng mga perpektong mandirigma. Binasag ng bata ang katahimikan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa matanda, na hinihiling sa kanya na alagaan ang mga kaaway na ito. Hakbang-hakbang, lumakad siya pasulong anuman ang mangyari, inulit sa mga sundalo na kailangan niyang makilala si Moandong at may kumpiyansa na sumulong. Nagalit ang warriors. Anong lakas ng loob ng rascal na ito para tawagin ang kanyang master sa pangalan? Malinaw na hindi pinahahalagahan ng batang ito ang kanyang buhay. Hinugot ng galit na mandirigma ang kanyang espada mula sa kaluban nito, nangakong puputulan ang ulo ng masungit na bata at personal na ihaharap ito sa guro. Ang tunog ng malamig na steel of the sword ay umalangaw-ngaw sa kuweba, ngunit ang bata ay nagpatuloy sa paglalakad, hindi pinansin ang mga pagbabanta, at hiniling lamang sa kanya na umalis sa kanyang paraan. Ang mandirigma, na kumukuha ng paninindigan sa pakikipaglaban, ay nakilala ang batang nasa harap niya bilang isang mapagmataas na scoundrel at naghanda na hampasin siya ng walang awa. Naniniwala siya na ang pagtatangka lamang ng masungit na lalaking ito na dumaan sa kanya ay mamamatay para sa kanya. Ang mandirigma ay hindi magpapanggap na mahina. Napatingin ang matanda sa binata at naramdaman ang chi energy, hindi man lang maisip na maaabot ng mga tao ang ganitong antas ng lakas sa bawat hakbang na ginagawa ni Dansuyo, palapit siya ng palapit, at tanging sipol lamang ng hangin ang nagbabadya sa kanyang paglapit. Ngunit nang makalapit na siya sa kanyang kalaban ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Binalot ng sumasabog na enerhiya ng cheat ang buong espasyo sa paligid niya. Ang kanyang aura ay naging lubhang nakamamatay na kahit na walang laban, maaari nitong sirain ang mga bundok at patigilan ang mga kalaban. Naitensyon ang lahat nang makita nila ang nangyayari, dahil hindi nila maipaliwanag ang gayong kapangyarihan. Sa lahat ng oras, ang bata ay patuloy na sumusulong, na nagbabalas sa kanila na huwag makahadlang. Kung ang hamak na ito ay maglakas loob na sumalungat sa kanya, mahaharap siya sa isang malupit na kaparusahan. Isang agos ng asol na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang kamay at dumiretso sa kalaban na nakatayo sa kanyang harapan, ang mandirigma na nag-aaral ng sining ng pakikipaglaban sa loob ng 12 taon ay namangha sa napakalaking suntok na itinuro sa kanyang direksyon. Ang enerhiya ay kumislap sa paligid ng kanyang palad at tinusok ang mandirigma ng isang mapanirang ningning. Walang sino man ang makakahadlang kay Dan, isang mandirigma na may hawak na makalangit na armas. Sa sandaling dumampi ang kapangyarihang ito sa katawan ng mandirigma, isang maitim na alon ang hamampas sa kalawakan. Ang asol na enerhiya na pumutok mula sa palad ng Young Master ay tumawid sa kadiliman tulad ng kidlat sa isang mabagyong kalangitan, ang mandirigma ay dumanas ng matinding pagkatalo. Siya ay walang awa na winasak ng Diyos ng digmaan. Pinilit ng putok ni Dansuyo ang mandirigma na gawin ang huling desisyon at ilagay ang sarili niyang buhay sa linya. Pagkatapos ng suntok na ito, napagtanto ng mga mandirigma ng angkan ng Moen na hindi ito biro, at inilabas nila ang kanilang mga espada sa kanilang mga kumot sa galit. Gusto nilang patayin ang masungit na lalaki na naglakas loob na hamunin ang kanilang angkan, at nang mapaligiran ang Young Master, sumalakay sila kung gusto niyang makilala ang kanilang ama, hayaan muna niyang putulin ang kanyang ulo. Lumingon si Dansuyo sa mga sumalakay at nakita sa kanilang mga mata ang parehong bagay tulad ng sa iba pang mga sundalo. Handa rin nilang isakripisyo ang kanilang buhay kung pipiliin nila. Itinaas ng Young Master ang kanyang kamay sa kanilang direksyon, naghahanda na wakasan ang kanilang pagdurusa. Sa sandaling iyon, napuno siya ng hindi kapani-paniwalang enerhiya ng Diyos ng digmaan, at tila ang Diablo mismo ay nakatayo sa kanilang harapan, determinadong tukuyin ang kapalaran ng pamilya Moen, nanginginig sa takot, hinawakan ang mga mandirigma na umaatake sa kabataan.
Master, biglang nagpasya ang matanda na itigil ang pag-atake, sinusubukang pigilan ang pinakamasamang mangyari. Kinuha niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at pinatigil ang mga espada ng kanyang mga kaaway, hinawakan ang dalawang sundalo sa pamamagitan ng kanilang mga espada at damit, sinubukan niyang hilahin sila sa isang tabi, gusto niyang iligtas ang kanilang mga buhay, ngunit tinanggihan nila siya, hindi nila napagtanto na sila ay nahaharap sa isang pantas na bihasa sa isang espada. Pagbaba niya sa lupa ay walang makahihigit sa kanya, itakwil man niya ang mga ito, nailigtas lang ng matanda ang kanilang buhay. Sinabi niya na kung makikinig sila sa kanya, mabubuhay man lang sila at makasama siya, hayaan ang young master na magpatuloy. Binalaan niya siya na haharapin niya ang isang mas mahirap na labanan kaysa sa isang ito, kasama ang mga bastos, at nagpa siya na harapin sila. Isang ngiti ang isinagot ng bata sa kilos ng matanda, agad na napagtanto kung sino ang nasa kanyang panig. Ang commander ng Moan Warriors ay lumingon sa kanyang mga piling mandirigma na may utos na pigilan ang mga bastos na lalaking ito. Sinugod ng warriors ang kanilang perpektong blades, kumikinang sa kahandaan, na idinisenyo upang sundin ang mga utos ng walang tanong. Si Dan Soyo, nang makita ang kaawa-awang mga nilalang na ito, ay napuno ng asul na aura ng chi energy. Ang kanyang mga braso ay ipinakita na may banal na enerhiya, at pinalihis niya ang lahat ng suntok na nakadirekta sa kanya, napuno ng sakit ang larangan ng digmaan habang ipinakita ng young master ang kanyang kapangyarihang panlaban. Bawat galaw niya patungo sa kanyang kalaban ay hindi lamang kumitil sa buhay ng mga kontrabida, kundi nawasak din ang buong hukbo na parang mga laruan. Lumipad ang mga kaaway sa larangan ng digmaan, at halos walang pagsisikap ang bata na itapon sila. Isang globo ng purong enerhiya ang pumuno sa kanyang kamay, at winasak niya ang kanyang mga kalaban na parang kidlat. Ang kanyang teknik at energy ay nagdagdag ng isang tiyak na kagandahan sa buong laban. Kapag may nagtangkang umatake sa kanya, tanging ang dampi lamang ng digmaan ang palad ng Diyos ang makakapagpaputok sa mukha ng bastos. Lumipad sila tulad ng mga laruan na puno ng sakit at pagdurusa, at walang sino man ang maaaring magduda sa kapangyarihan ng Diyos ng digmaan. Ang mga mandirigma na ito na humarap sa young master ay hindi sinanay na umatras. Sila ay sumulong, anuman ang kanilang mga blades ay napuno ng galit ng angkan ng Moan, na para bang sila ay nagsanay sa buong buhay nila para sa mismong labanang ito. Biglang, isang blade ang lumipad patungo sa likod ng young master, at tila hindi siya nag-aalinlangan, ngunit sa pagpikit, ang lalaki ay umiwas sa malamig na blade. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang inilagay ng mandirigma sa sword na ito sa suntok na ito, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan. Nang makaiwas ang bata, kanina lang nandito siya tapos biglang nawala. Paano ito posible? Ang isang perpektong mandirigma ay hindi pa nakatagpo ng gayong kalaban, ngunit sa labas ng asul, ang batang lalaki ay lumilitaw sa likod ng kontrabida. Pagkahawak pa lang niya sa braso niya ay pumihit agad ito, na itapon sa kamay niya ang espada. Ang suntok sa leeg ay hindi madali para sa perpektong warrior. Nagwawala siya na parang mahinang laruan. Ang mandirigma ay nahulog sa larangan ng digmaan, hindi napigilan ang pag-ikot sa kombinasyon ng hindi kapani-paniwalang chi power at demonic na paghaharap, binago ng lalaki ang kapalaran. Ang mga espada ng kanyang mga kalaban ay nakahiga sa larangan ng digmaan, at wala ni isa sa kanila ang makakapagbigay ng isang disenteng laban. Nakatingin silang lahat sa takot. Napuno ng takot ang kanilang mga mata, ngunit ipinagpatuloy ni Dunsan ang kanyang pag-atake. Ang sumisipol na hangin na bumabalot sa kanyang mga palad at enerhiya na pumupuno sa kanyang katawan, ang sumasabog na enerhiya ay sumugod patungo sa malaki, perpektong hukbo na tumatagos sa bawat atom ng kanilang mga katawan. Ang warriors sa gitna ang pinakamalakas na tinamaan at isang bolt ng light energy ang tumusok sa kanilang katawan. Nakatingin lang ang mga kasama nila. Paano ang kanilang hukbo, na, hanggang sa araw na iyon, ay itinuturing na walang talo, na nawasak. Ang batang lalaki ay gumagawa ng hindi kapani-paniwalang mga bagay. Ang mga mandirigma ay natakot habang ang sword, energy-filled lightning ay dumaan sa kanilang hanay, na nag-iiwan lamang ng walang buhay na mga katawan na nahuhulog sa mga bato. Isang lamig ang bomb alot sa kanilang mga katawan habang nakatingin sa kanilang kalaban.
Hindi nila alam kung ano ang gagawin, dahil ang kanyang lakas ay hindi tao.